dear beloved, Boss Mike, Cervera. Buti pa tayo. Ang ina-idol natin, iba. Ano ang ina-idol natin, mga kababayan? Ito ang ina-idol natin. Pasok! Name, Senator. Ito, pakinggan natin ang idol natin. Ito hong tinatawag nilang trililing. Di ba? Oo. Naku, si Sabi nasa Hong Kong pala. 10K kada malutong na mura. Putang ina mo, Sara! Sab. Ayun na. Pangalawa na yun, ha? Malulutong daw malulutong. Grabe pala yung animal na yun. Teresita Tan. Ang daming kaso. Manloloko. Pok-pok daw sa Dubai, sabi ni George. Grabe, no? Tang-ina mo! Tao pa mo ha! Akala mo, ha? Nasa na yung pangalawa at pangatlo? Nakakadalawa na ako, Saboy. Pakinggan natin ang idol natin. Idol, pasok. Kita nyo naman, Ang idol natin, mga kababayan, ito. Without naming name, Senator. Apo. Do you have some... may listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit pitong tumbling dyan sa Senado Hindi boboto. hindi boboto? Sino-sino nga ba? Sino-sino nga ba ang mga hindi sigurado? Sino ang sigurado na hindi magko-convict kay Sara Duterte kahit na malinaw na yung pong mga ebidensya? Di ba? Sino sa palagay nyo ang hindi magko-convict kay Sara Duterte? Sabi ho ni Senator Trillanes, meron na daw 5 na sigurado. Sigurado yan ng hindi magko-convict. Ako naniniwala dyan. Banggitin natin. Isa, si Marcoleta. Ikalawa, si Aimee Marcos. Ikatlo, si Robin Padilla. Ikaapat, Bato de la Rosa. Sino yung isa pa? Mga kababayan ko. Di si Bongo. Pero si Bongo, naggaganyan-ganyan na rin yan. Bakit? Nagdidelikado ho yan. Baka serban na rin ho ng warrant. Papuntang dahig yan. Kaya Bongo, bigay mo na sa amin yung pera mo. Di ba mga kababayan ko? Yang 5 na yan, mga kababayan. Sige, pasok. Mag-a-acquit. Napabo. 5 po. 5 po yan. Okay. So, 5 yung hindi... yung mag-a-acquit. Yung mag-a-acquit. Yan, 5 yon. Sure. Sure na yan. Kaya, Sure na daw yan, mga kababayan, ha? Sure na! Sure na! I-acquit daw nila si Digong, mga kababayan. kahit na ano ng ebidensya lumabas dyan, mag-a-acquit sila. Okay. So, meron 10 na ako, kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence. Pag lumabas yung ebidensya, and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong 10 na to magko-convict. Nakaw! Yari na, mga kababayan, konti na lang, 6 na lang natitira. Sino pa, Sentry? Sino pa? Sino pang mga boboto para i-convict si Sara? Okay. Merong siyam na maraming political considerations. Nako, yan na, yung siyam, mga kababayan ko, ha? Total, 10, 5, siyam, 24 na. Sino kaya itong mga siyam na ito? Paki-comment naman yung maraming ginagawang konsiderasyon. Siyempre, laging inuuna, siguro, yung kanilang pansariling kapakanan. Pansariling interes, ibig sabihin yan. Yung 10 binanggit kasi, mga kababayan ko, sigurado daw ho yun. Basta makita daw nila na sapat ang ebidensya, convict sigurado si Sara. Dito naman sa siyam na natitira, may kinukonsidera yung pansariling interes, pansariling kapakinabangan, ano ba? Sino-sino yan, mga kababayan? For example, may kaso. Diba? Teka muna. Pwede kang pumunta dyan,
kung ayusin nyo yung kaso. Ay! Sino-sino ho ba yung may mga kaso? Mga kababayan, sino-sino ba may mga kaso? Unahin na natin, Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy Estrada. Yung si Ligarda, yung anak niya nanganganib. May kaso rin, ha? Yung Ligarda may kaso rin, 'di ba? Sino pa mga kababayan ko? Nako. Banggitin niyo na. Nagdidelikado yung mga yan. So parang ang gusto nila, sige, i-convict na namin yan si Sara. Pero pwede bang ano nyo na kami? I-absuelto nyo na kami sa kaso, ha? Pwede, mga kababayan, pwede, tuloy. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita. I-acquit. Bigyan kita amnesty o kung ano i-acquit. Pwede rin siyang ganon. So yun yun. Yun yung mga komplikasyon dito. Regardless of the evidence yun, ha. Pero, mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay talagang guilty pala. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga, talagang maliwanag pa. Paano mo pa sasabihin, hindi, ito lang yung dineclare, pero ganito kalaki yung nadiscover. So, yun na yun. Mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganon yung ebidensya lumalabas. Nakita nyo, kinote niya po yung dating kay Corona. Dahil daw ho dun sa hindi daw parehas, mga kababayan, yung salin at totoong kayamanan niya. Ganun din ho si Sara, di ba? So kung magiging reference ng mga senador, eto hong, nangyari kay Corona, sigurado na mga kababayan ko. Sigurado na. At ang taong bayan magagalit. Kapag ho hindi inimpeach si Sara at maliwanag mo na maliwanag, ang mga ebidensya, nako, yari na. Magkakagulo, mga kababayan. Magkakagulo! Tama, mali. Magkakagulo yan. Naku, yung damdamin ng mga tao Kapag kaya naglikha ng gigil. Naku po. Magagalit. Magagalit sa mga senador na boboto. Kaya alam nyo, mga kababayan sabi nga ng lolo ko, kapag ka ikay boboto ng isang senador, bumoto ka ng abogado. Bakit po, lolo? Kasi marunong sa batas. Di ba? Kapag ka ang binoto mo ay hindi marunong, katulad ni Robin Padilla, anong gagawin yan? Magpapasaway lang yan. Paano naman ho kung yung abogado ayaw ko ng kanyang prinsipyo? Ganun talaga. Maganda rin na merong bumabalanse na hindi naman lahat papabor sa lahat para merong check-in balance. Alam nyo, tama na dapat lahat ng pagkakataon may check-in balance tayo. Kaya kahit na si Marcoleta nakapilo ka at makapro Duterte, maraming bumoto dahil abogado siya. Nakaka-miss yung mga balik-taktakan ng matatalinong tao diyan sa may plenaryo ng Senado. Sarap manood Matututo ka sa kanila Pero ngayon, mga kababayan, ang mga nagbabalik-taktakan, alam nyo kung sino? Si Bato, ang ebidensya, puncher. Butas ng puncher, legit na daw. Si Robin Padilla, ang tangi daw kanyang mandato, kumontra ng kumontra. Si Bongo naman, walang pake. Basta siya, mamuliti ka ng mamuliti ka. At marami pa hong iba dyan, mga kababayan, na mahihina talaga ang kokote nila.
Di ba? Kaya mga kababayan, sa susunod na eleksyon, baka naman pwede ho nating ikonsidera na dapat ho maalam, hindi lang ho maalam kailangan matalino. Ganon. Pero kung ang level ho ng pagiging abogado, katulad lang ni Libayan, wag na lang. Oo, wag na, no? Wag na. Ang ibig kong sabihin dito, yung mga abogado na di kampanilya, yung mga katulad ni Attorney Claire Castro, yung ganyang mga abogado, yung katulad ni Attorney Roel Galandines, Attorney Melvin Matibag, Attorney Danielito Jimenez, di ba? Si Pinoy Street Lawyer, yan, mga premyado. Pero kung ang mga abogado, katulad lang ni Libayan, kalimutan nyo na yan. Tao ka kaya! Di ba? Di ba, Didit Valdemoro? Mga kababayan naman halatang halata naman, no? Kawawa. Ako, alam niyo, sa totoo lang, naawa ko kay Libayan. Nakakailang debate na ho, kinakawawa lagi yan. Libayan, naawa ko sa'yo. Oo. Naawa ko sa'yo. Gusto mo, para naman may masabi tayong panalo ka, hanapan kita ng kalaban. Hanapan kita ng kalaban. Yung alam ko na matatalo mo. Diba? Awang-awa na ako Ilang laban na ang ginawa mo, puro katalo. Diba? Hindi ka ba nahihiya kay Magalong yan? Diba? Attorney Coco Pimentel yan. Mga magagaling. Oo, di ba? Mga magagaling. Ito na. So it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si Sara. Natatakbo siya sa 2028. Kumbaga, isa sa mga pwedeng leverage niya. Yes. Diba? Yun nga po mismo ang ginagamit ng leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya buti nga ngayon may lumabas na survey na tabla. Tabla sila ni Rapi Tulfo. At malapit pa na abutan 8% lang ho ang lamang kay Leni Robredo. Ito mga kababayan. Kapag kaya nagdeklara na tumakbo si Leni Robredo, si Rapi Tulfo, si Senator Trillanes, dumadami ang taga-suporta nito. Trillianista. Baka magulat kayo nakakaguhit na ho sa kapalaran ni Senator Trillanes ang maging presidente. Alam nyo ba na may humula dyan? Na magiging presidente yan? Lako mga kababayan ko. Tsaka natin na talakayin yan 26 all si Senator Rapi Tulfo tsaka si Sara. So ibig sabihin nun, beatable siya. Hindi na siya invincible. Wala na, beatable na, madali na hong talunin. Hindi na ho kasi tumataas yung rating ni Sara Duterte. At eto pa ho, uulitin ko lang para inyong malaman na ang rating na yon, na ang survey na yon, kaya nagkaroon ng rating ng tabla at malapit na ho si Leni Robredo sa kanya, kahit hindi pa sila nagdedeklarang tumakbo, ay hindi pa ho usapin, ay hindi pa nag-uumpisa ang impeachment, mga kababayan. Wala pa ho yung impeachment, mga kababayan. Hindi pa ho tumungtong yung hearing. Yari yan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo ito naman ang matindi rito. Kung si Trillanes manalo, malamang ubos lahat ang sindikato ng mga Duterte. Naniniwala kayo, mga kababayan ko? Lahat ng sindikato ng mga Duterte mauubos. Tama, mali, mga kababayan? Tama?
Lahat yan, mga kababayan, ubos. Lahat ng sindikato ng ng mga Duterte, ubos. Kaya alam nyo, mga kababayan ko hindi ho mahirap i-consider ang isang taong naging dahilan ng pagkalagapak ng pamilya Duterte. Mula ng si Kibuloy makulong, mula ng si Digong makulong, mula ng nagkaroon na ng problema ng warrant, etong sino? Si Bato at saka si Bongo at marami pang iba, nagka-leche-leche na ang buhay nila. Kaya kung meron man ho na naging balakid sa buhay ng mga Duterte, wala pong iba kung hindi si Senator Trillanes. Pwede rin di ba? Tulfo Trillanes, di ba? Pwede, mga kababayan ko. Malakas yan. Tulfo Trillanes, o kaya Trillanes Tulfo, kahit saan dyan. Mga kababayan, nakaw! Di ba? Uubusin ni Senator Trillanes lahat yung mga pwede rin General Torre, di ba? Pwede rin General Torre. Mga kababayan, may ganyan talaga may ganyan talaga. Ako nga ho, mga kababayan, nung araw gusto kong maging kapitan ng barko. Hindi pala yun yung calling ko Kita nyo, hindi napunta sa akin. Ang napunta sa akin pagiging vlogger pala. Pagiging barbero pala. Kita nyo, mga kababayan, hindi ho yung pagiging kapitan ng barko. Kung hindi, maging barbero ako. Sabi siguro ni bro, sabi sa akin, Mike Cervera, hindi ikaw para maging kapitan. Hindi ka makakabengbang ng marami dyan. Diba? Ano sabi? Anong gagawin ko? Dito ka, hinawi ako. Saan ako hinawi? Para maging barbero. Kita nyo, mga kababayan ko. Wala akong plano na tumakbo na kahit anong posisyon din. Wala. Sabi ko nga sa inyo, 2024 pa lang. 2004. 2004 pa lang. Kung gusto ko sana yan. Marami na hong mga nagtutulak sa akin para tumakbong konsyal noon ngayon, tinutulak ho ako, tumakbong congressman. Nako. Tinutulak ho akong tumakbong congressman ngayon. Ano sabi ko? Nako, wag na. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko lang sumuporta sa mga matitinong tao katulad ni Senator Trillanes. Di ba, mga kababayan? Yun lang naman yan Di ba? Bill Lopez. Kaya, mga kababayan, ito ho yung ating mga sinusuportahan. Matitinong tao. Hindi ho katulad ng mga DDS, kung sino-sino, Sara Duterte, bobo. Mga vlogger nila, mga kababayan, hindi lang mga pangit. Kung hindi mga siraulo pa. Mga nuknukan ng mga tanga, bobo. Mga mangmang, mga putang ina. Di ba? Wala noon pa yan. Beauties hindi. Salonista party list. Ako rin ang nag-imbento niyan. Ako rin ang nagpangalan ng salonista. Pag tinanong nyo, saan galing ang salitang salonista? Kay Mike Cervera. Di ba, mga kababayan ko? Sabi nga ni Amado Abalos kahit vlogger ka, mas matalino ka pa kay Boy Sile. Hindi uubra sa akin yun. Paano naman ang pagyaman nun pag-aartista? Ako ho diskarte. Diba? Kaya dito tayo sumasama sa mga matatalinong tao kasi alam natin yung totoo. Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan. Bababa yung numero niyan. Kita nyo? Lalong bababa yung numero ni Sara.
Sabi ni Sentre dito, ha? O, pakinggan nyo uli. Without naming names, Senator. Do you have some may listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit pitong tumbling diyan sa Senado Hindi boboto. hindi boboto. Mag-a-acquit. Napabor. 5 po yan. Okay. So, 5 yung hindi. yung mag-a-acquit. Yung mag-a-acquit, 5. Yan, 5 yon. Sure. oo, Sure na yan. Kaya nga kahit na ano ng ebidensya lumabas dyan, mag-a-acquit sila. Okay. So, meron 10 na ako, kumpiyansa ako na ito, titignan nito purely on evidence. Okay. Pag lumabas yung ebidensya and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sarah, itong 10 na to magko-convict. Okay. Merong siyam na maraming political considerations. For example, may kaso. Di ba? Teka muna. Pwede kong pumunta dyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sarah, pagka ako naging presidente, papardon kita. O I-acquit. bigyan kita amnesty o kung ano i-acquit. Pwede rin siyang ganon. So yun yung mga komplikasyon dito. Regardless of the evidence yun Pero mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay talagang guilty pala. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga talagang maliwanag paano mo pa sasabihin hindi. Ito lang yung dineclare pero ganito kalaki yung na-discover. So yun na yun. Di mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganon yung ebidensya lumalabas. Correct. So it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si Sarah. Oo. Natatakbo siya sa 2028. Nagmamadali nga pero ang katwiran niya, sabi nga niya wala naman akong hindi ko naman gustong maging presidente. Hindi ko rin gusto maging vice president Pero nagmamadaling, magdeklaran tatakbo. Ganon kasiraulo yung hayop na yan. Kumbaga, isa sa mga pwedeng leverage niya. Yes. Diba? Yun nga po mismo ang ginagamit niyang leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya Totoo yan, mga kababayan, totoo yan Uobra ba sila sa atin? Uobra ba sila sa mga vlogger natin? Yung mga vlogger nyo, mga potang ina nyo, mga vlogger ni Sara Duterte, ipanalo nyo si Sara, Tang ina nyo, ipanalo nyo na presidente yung si Raulo, Kapag ka hindi nyo na ipanalo si Sara Duterte, mga potang ina nyo, tatawanan namin kayo. Ibalik natin yung sinasabi ni Banat Baynon. Anong sabi? Ipanalo daw natin si Bongbong Marcos. Na ipanalo natin. Di ikaw tinatawanan namin. Ngayon, ibalik natin sa kanya. Utang ina nyo, ipanalo nyo si Sara Duterteng baliw. Kapag ka hindi nyo na ipanalo si Sara Duterteng baliw, utang ina nyo, araw-araw, minuto namin kayong pagtatawanan. Tao ka mo buti nga ngayon may lumabas na survey na tabla. 46 all si Senator Rapi Tulfo tsaka si Sara. So ibig sabihin nun, beatable siya. Hindi na siya invincible. Hindi Kaya na. ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan. Bababa yung numero niyan. Nakaw! Masakit. So paano mga kababayan? Mamaya na lang uli. Meron lang ho akong lalakarin ngayong tanghali. Anong oras na ba? Hapon na pala. Kita-kita po tayo mamayang gabi mga kababayan. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala na pong iba. Mike Cervera lang po. Bago tayo maghiwa-hiwalay, isang like naman dyan. Pipindutin nyo lang yan. Like, share, and subscribe mga kababayan. Maraming salamat po! Our beloved
Boss Mike! Boss Mike!